tao. No? So yan. No? So dapat yung safety mo lagi nasa iyo. Sa sarili mo. Yes, no, and you need lang no to be empathy to your co-employees, no. So once na halimbawa nakagawa sila ng mga deviation, so you need to tap their back. Brad, no, so medyo may mali doon sa ginagawa mo. Ito dapat mong gawin para baka mamaya ma-aksidente ka dyan. Tama? Yes, sir. So that is the concern. Eh pero pag galit ka na sa tao, bayaan mo yan, matigas ang ulo niyan, ipasaway yan eh. Dapat hindi ganun. Kahit galit ka sa tao, kasi once na may nangyari yun, magkakaroon ka pa rin ng regrets. Kasi kung sinaway mo sana, hindi sana Aksidente. nangyari. Huwag ka na maasal sa kanya. Ang isipin mo na lang yung pamilya niya. Tama? Yes, sir. So that is the reason. Okay? Concern. Concern, yan. So, in terms of doing, no, or ensuring the safety of everyone, so meron tayong tawag dito na hierarchy of control. Hierarchy of controls. Inverted po yan. No? So, yan. So, isa po siyang inverted triangle na dinivide po siya into 5. So, number 1, dito is elimination. And then, substitution. And then, meron tayong engineering controls. Engineering. Meron tayong administrative. Alam ko yung familiar kayo dito. And then, last is PPE. From most effective, most ibig sabihin, pinaka, epektibo. To least effective. Ibig sabihin, pinaka, less. Or, kumbaga, hindi niya. No? So, kumbaga, hindi sa sapat. Tama ba? Hindi sa sapat. Pero napaka-importante. Okay? So, yan po yung PPE. First, we need to eliminate, no? So, yung hazard. Anong hazard sa excavation? Falling. Fall, no? Ang tanong, no? So, pagka may excavation ba tayo, mapiprevent ba natin yung fall? Pwede, sir. Mapiprevent ba natin? Mapiprevent natin yan. Pero so, ang sabi nga natin, the most important, para maprevent natin yung fall, huwag kang mag-conduct ng excavation. Eliminate mo yung excavation work mo. Pwede ba yun? Hindi. Kasi importante yan sa process ng trabaho natin. Kaya nga po, when we talk about hazard, hindi lahat ng hazard pwede natin tanggalin sa trabaho. Yes, sir. Most of the hazard are significant sa process ng trabaho. Like what? Excavation. Ano pa? Electricity. Equipment. Pwede ba natin tanggalin yung mga yan? Hindi. Nandun na yan. Exactly. At tanggalin natin yung mga unaware personnel. Ang tanggalin natin yung mga defective precautions. Tama? No, yun tanggalin natin yung mga defective equipment, defective people. Tama? What I mean, tanggalin natin. So, kasi ganito yung pag-analyze ng safe process. No, you need to analyze. Yung tinatawag natin na work sequence. Sequence. Ano ba yung work sequence natin? So, work sequence natin, meron yung tinatawag na cycle. Okay? So, per cycle, si P. Okay? And then, meron tayo ditong E. Meron tayo ditong, paano ba ako, sige, dito lang. P, E, M, at saka E. Yan. Cycle. Sino si P? Person. Person. Very good. Person or people. Okay? Sino yung E? Kaya Element. Element or ano po? Equipment. equipment. Ano yung M? Material. Materials. Jingle mo na gusto na. Sige lang sir, sige lang. Materials. And then yung E, ano po? In? Environment. Byron. Yan. Aralin nyo yan. Palagi. So, ibig sabihin yan, so, kailangan mo palagi, sa lahat na yan, dapat meron ka tinatawag na qualification. Standard. Yes. Standard. Kuha. Hindi, pasensya na. Wala na akong intindi. Wala nang, so, pero intindihin nyo na lang.
No? Madali na maintindihan eh, tama? Yes, sir. So, if you are the project engineer or the project manager in charge, foreman, so you need to select the right people. And to select the right people, you need to have qualification. Standards. Tama? Yes, sir. Kasi if you will pick a person, ano ganito, gawin mo to, at the person is not fully aware, ma-accidente ba siya? Yes. Ma-accidente yan. Then, Hindi man ngayon, dahil madalas mong ginagawa yung practice na yun, isa sa mga araw na yun, possible. Tama? No, so that's why we need to give any means of opportunities to practice that such no kind of mistake in terms of selecting a person. Kuha? And not only that, no, so you need to apply also the equipment. tama eh. So if you will pick no an incompetent person who will operate the equipment, sa tingin ninyo, yung hazard na naka-equipment, magiging worse ba? Magiging worse. Kasi kung equipment, nandyan lang yan, hindi yan gumagalaw, hindi yan magiging ano, hazard. Tama, guys? Yes, sir. Pero pag pinatak mo yan ng person na incompetent, Hazard. hazard na yan. Eh kung yung people na ilalagay mo rito is qualified, sa tingin ninyo, Competent. maniles natin yung possibility. Nakuha? Opo. So, yun. So same with the materials. No, halimbawa, yung person nagagamit na materials, halimbawa, pinagamit mo siya ng chemical, kailangan mo siyang i-qualify. Kailangan mo tignan din, no, not only by means of their intelligent or what we mean, no, so their awareness or knowledge. You need also to evaluate or examine their physical condition, kasi chemical yung i-handle niya eh. Tama? May possibility na vulnerable siya doon saan? Sa chemical. Sa chemical. Baka mamaya yung kinuha mo, hindi mo in-examine eh, pala may asthma. Tama? May sakit, may high blood doon, pwede siya malagay sa peligro. Nakuha? So kaya when we talking about picking of person or selecting a person, so there must be so a qualification. Correct. No, so yan. And then sa environment, syempre, kailangan dapat may examine nyo rin kung ano yung environment. Halimbawa, nasa confined kayo. Tapos nag-apply kayo ng chemical. Tapos wala kayong ventilation. Tama? Wala kayong proper air circulation ng inyo pong airflow. Para mailabas yung... Para ma-discharge yung contaminated air. Tama? Tama, sir. Malalason tayo ron. Malalasong ka talaga. Correct. Masusuffocate kayo ron. Tama ba? Yes, sir. Wala kang testing na ginawa. No? So possible na meron na pala ron mga presence no, ng mga chemical hazard. Gas testing. No? So mamamatayan tayo ng tao. Tapos wala ka pang training sa emergency. No, tapos binaba ng tao, dalawa na yung victim mo. Bumaba ulit yung isa, tatlo na sila. Bumaba lahat na sila. Ha? Yan, mamaya, pag-usapan natin yan. Protective system must be able to resist all as expected load. Lalo na po, pagka may excavation, lalo na, guys, may excavation tayo dito, tapos meron ka ritong lifting ng equipment, baka mamaya, 1 meter lang yung pagitan. Okay, ganito yan. Pagka gaano kalaki yung haba ng equipment, dapat times 3. Yung kanila pong distance. Pagitan niya. Okay? 3 times Hindi isang length ng sasakyan. Sir, papaano yun, sir? Kung maliit lang yung space namin. All you need to do is you need to have so yung pile drive. Okay? Or yung proper metal sheet piling. Okay po? Opo. Para hindi siya mag-erode. Okay? Okay. So, hazard, so metal cabin, poles, inadequate access, egress, vehicular traffic, underground utilities, and then working surface. Na-discuss ko na naman sa inyo yan. And then yung confined space. So, cabin due to the soil collapse, so number 1, so make to happen that we follow yung principles. Kasi most of the person who were exposed doon sa case is those person who are deliberately not following the instruction. Or pagiging hard-headed. Tama? So yan. Minsan. Kasi minsan yung ego Tama ba? Yes, sir. Halimbawa ako, bago lang ako. Tapos si sir, sinita ko.
10 years na pala si sir sa company. Kapag bago mo na dito, sisitahin mo ako, pinag-usot mo ako ng, tama ba? Yes, sir. But you did not analyze kung ano ba yung purpose natin. Tama? Yes, sir. So that's why when you, kung kayo po is kakausapin ng inyong supervisor, and then ng inyong safety officer, it depends how the way they will approach you. Yes, sir. Okay ba yun? Okay? As always, be tactful, discipline, tama? Yes, sir. Yes, No, and yep. then dapat nandun po no so yung means of showing no so your malasakit and then yung good attitude as a person. Kasi the more that you are no so in that state of attitude, so the more na marami kang ano may inspire or susunod ligtas. sa'yo, tama? So pero kung tayo po is very aggressive, mag-utos, pagbigay ng instruction, tapos lagi tayong galit. No, so may stress yung ano. Utak. Pagka yung manggagaw natin, stress yung utak, ano mangyari? Hindi siya huwag na maaway agad. Uwi. So, hindi ka makakapag-concentrate doon sa ginagawa mo kasi iniisip mo lang. Break time. Nadidistract ka nung emotion mo eh. Tama ba? Kung yung tao, emotional distracted, yun din yung ina-apply nila sa way na trabaho nila. Hindi ako makikinig kasi lagi mo akong pinapagalitan. Nagawa ko ng hindi maganda. Tama ba? Yes, sir. But if the person is highly motivated at lagi nabubush yung moral niya, and we always appreciate their effort, their participation, iba yung dating sa kanila. Tama ba? Yes, sir. Tapos magiging masaya sila, mas nagiging productive sila. Tama? Correct? Yes. No, so yan. So that is the attitude of safety. Safety. So we need to value safety. No? Kasi ganun yung attitude nila. Okay? So yun, so iba na rin. Bakit naman tayo? Hey, Signal. ano oras na ba? Alas 10 na? Ano oras na? 9:45. Anong oras na, boss? So break muna tayo. Sige. 9:45. Tayo mamaya. Break na muna. May time. Break. Break muna tayo. Break na kayo, May timer, may timer. Maganda ng kwento, sir. Okay, okay. Tuloy rin. Co-worker ko, ah. Tuloy na lang, sir. Break muna tayo. So Break time baka na pala mamaya, yung mga nag-smoke, pwede naman doon sa baba. Okay? Ihawan. Nakakilabot. Tapos minimum lang sahod, sir, no? Yes, sir. Ikaw dami hindi ka naman nag-iwas dito. Bawal mo na yun. Ugali aso yung isang tao. Ugali aso ba na rin? Correct, tama yun, sir. Approach talaga, sir. Approach. Touch the